Binilisan ko nga ang uwi kasi alam ko papasok siya. At kailangan niyang kailangan niyang gamitin yung truck kasi may lakad ako ngayon para ipa-appraise or ipa-check yung damage ng ating sasakyan. Ito. Yan, bumper. Kasi ay dadalhin natin sa pagawaan niya. Bye-bye. Hey, nakatrack siya ngayon. Sabi ko, galing ako atras. Kasi wala yung camera, laki-laki. Umaasa lang yan sa tunog lang. Pero ang kagandahan lang kasi sa ganyan truck, guys. Napakalakas ng niyan. Napakalaki ng side mirror niya. Talagang kitang-kita mo yung Kagabi may nag-occupy dito sa tapat namin eh. Kaya dito nakapark si Mami sa sa kabilang tapat ng kabilang bahay. Ayan. So ngayon ay ang appointment niya sa pagawaan para ma-assess yung damage niya. Ayan. Oh no! So itong fender nadali ng maliit na maliit. Ayan oh. Kaya kasama yan. Pero ito talaga masakit tingnan. Ayan oh, ukit na ukit oh. Maswerte pa siya kasi hindi nabasag o hindi nadamay ang ilaw ng fog light. Tsaka lalo na yung aming headlight. Oh, kung tutuusin konti na lang ang diferensya ng tama dito tsaka nung headlight oh. Ay nako. Ayan. Yan ang mission natin ngayon. Dapat kasi kahapon pa ang schedule na makukuha, kaya lang sobrang aga kasi ng available time ng Tuesday morning 8:30. Hinahatid ko pa yung mga bata ng ganun. So sabi ko yung Wednesday na lang kasi ang earliest ng Wednesday na available ay 10 AM. May ginawa ka pa? Kasing na isa namin Nagsiserials na yan at ihahatid ko sa school. Pero pagkahatid ko sa kanila, babalik pa ako dito sa bahay kasi nga ay 10 AM pa. Hopefully mabilis lang din para pag uwi ko makatulog din ako agad. At itong mga batang to, swerte kasi hanggang ngayon na lang ang pasok nila. So ligtas na naman ako sa hatid sundo. Very long weekend sila. Wala silang pasok ng Thursday, Friday hanggang Monday next week. Kaya mahaba-haba ang aking pahinga sa paghahatid. 3 araw yun, di ba? At baka mamaya, sabi ng magkapatid na magkuya, ay lalakad na lang daw sila para diretso yung tulog ko. Siguro kung makauwi ako ng mga 1 or 2, alam naman matulog pa ako, tapos susunduin ko sila naman ng 3:30. So, wala daw straight na yung tulog ko. Sabi ng aking mga mababait na anak ay, na lang daw, maglalakad na lang daw sila. Di naman kalayuan dito yung yung school nila. Kaya kaya nilang lakarin. Siguro mga mga more than 15 minutes din pag nilakad. Mga kulang-kulang 20 minutes ganyan. And safe naman yung lakaran kasi ay may pathway naman na maayos pa uwi ng bahay. So ayun, samahan niyo ako mamaya at dadalhin ko nga yung sasakyan sa pagawaan para ma-check at malaman din natin kung ma-share ko sa inyo kung ano yung proseso ng mga nangyayari at gaano kaya katagal. Wala rin akong idea kung kailan kaya mabubook for yung repair na mismo. So ang pagkasabi sa akin ng aking adjuster, once na ma-book for repair, same day kung kailan ipapasok yung sasakyan sa pagawaan ay doon na ako kukuha ng parang may reservation na ako pero wala pang specific date doon sa loaner car na ipahihiram sa amin for the meantime habang pag ipinasok yung Highlander natin sa pagawaan. So magkakaalaman pa mamaya Hopefully ay mayari din naman agad at hindi na magtagal. So yun lang samahan niyo ako mamaya. Bye bye bebe. Bye bye. Kuya. Tetext na lang ako kung susundo ako ha. Okay. O maglalakad kayo. See you later.
Yan, pasok na sila. Pero naawa akong hindi sunduin. Kasi ang dami daw bit-bit mamaya. May dala siyang project. Tapos meron pa siyang saxophone na bibit-bitin. Tapos meron pa siyang, hindi na nga nag-jacket eh. -4, naka-t-shirt lang. Kasi nga daw, wala na raw siyang space sa bag niya. Ang dami na raw niyang dala. Kawang hindi sunduin. Sabi ko, kung late na ako makakabalik galing sa pagawaan, galing sa body shop, baka sunduin ko na nga lang ako sila kasi kaysa naman matulog pa ako tapos isang oras na lang din naman. Pero kung maaga-aga ako makakabalik, matutulog na muna ako tapos maglalakad na lang sila pa uwi. Para daw hindi na ako maabala, para makakatulog ako ng medyo straight. Kasi syempre may pasok pa rin mamaya. Dapat kasi gantong oras, paghatid ko sa kanila tulog na ako hanggang mga 9:30. Kaso ang appointment ko sa pagawaan alas 10 ng umaga. So hindi ko alam kung anong oras pa ako kung anong oras pa ako makabalik ng bahay. So ngayon dahil alas 9 pa lang, babalik muna ako sa bahay kasi masyado pa akong maaga. 10 AM pa yung appointment. So papalipas muna ako ng oras sa bahay. Pero mga 15 minutes or 20 minutes saka na lang ako aalis before the appointment. One eternity later. Ayan guys, it's pasadong 9:30 na. So alis na tayo punta sa pagawaan sa collision center. Dito na tayo tapos umaga ako ng 10 minutes Pero okay naman, in-accommodate na nila ako. At kinuha na lang nila ulit yung mga information. So mamaya yata i-discuss kung paano. Now we have assignment from insurance company. I put all damages in this assignment with like online estimate and send back to insurance. They check this estimate and approve and let us know what you can start repair this vehicle. So they approve. And after that we will send on your email this estimate and ask you, are you ready to repair or something like that. You say okay, you can go ahead. Usually how long does it take before I we can don't know. start the repair? I don't know price ETA for parts now, and I don't know how many days takes for approval from insurance company. Insurance. Yes, so repair your vehicle potentially takes around maybe 3-5 days, business days. But it depends when we have all parts and after, only after. Do you have parts that need to be replaced? Yeah, lower bumper. We should replace this. You see black The black? part and molding of your fender. We should replace. How about the fender? Because there's a Fender small chip repair repair. and paint. Yeah. Also as well as And the bumper. Yeah. Okay. So usually 3 to 5 days for repair, but right now we don't know when it will be started. Yeah. Okay. Yeah. Only after approval we can schedule really. We check ETA for parts and we will let you know when we get your parts. Okay. Yeah. All right. Okay then. Okay. Thank you so Have a much. great day. You too. Thank you. Thank you. Leave key inside. Okay. Thanks. Ha? Pwede rin. Karga na natin yung Kunin ko na. yung gatas. Yung gatas yung mga bote. Nasaan ba? Ayun ang truck. Hindi kukuhanin Kukunin ko. namin yung mga Oh. gatas para ikarga na natin. Sayang Teka naman para muna. hindi ka na pupunta. Magbablog muna. Ah, Ha? kunin namin para hindi mo nadaan. Oh, sige na. Oo. Ha? Sasabihan ko sa- Guys, dito ako dumiretso kay na mami na work. Kasi ipapalit ko na. Para ito na yung gagamitin niya pag uwi mamaya. At ayun yung truck na nandun. Yan, kukuhanin ko na bago ko umuwi sa bahay. Palit na muna kami. So, ayun. 30 minutes lang naman na inabot ng appraisal. Akala ko to repair lang lahat. Pero yun pala. Sabi. So, ito, repair. Ito, repair din to. Yung part ng fender na yan. Pero ito pala, itong mga accessory na to, itong block na to. Tsaka ito, dahil nadali din siya sa ilalim. Yan. Palit pala yan. So papalitan daw yan. Sa ngayon wala pang date. Kung mag-uusap pa sila ng insurance kasi. So wala pang date kung
kailan ito may ipasok for repair. Pero usually ang repair daw nito depende rin sa dating ng parts. 3 to 5 days lang naman daw. So yun, hindi nga lang malaman kung kailan pa. So yun lang naman. At pauwi na rin ako sa bahay para makatulog. Mamaya susundo ko sa mga bata. Ayan oh, pangit nang nangyari oh. Ayan naman oh, umawang oh. Umawang. Natulak to. Natulak tong fender. Ako ka sa kabila. Dikit pala talaga siya doon. Kaya lang kukuhanin ko lang yung truck. So ayan, dahil nandito na rin nga tayo sa daycare, ay papasadahan na rin natin kuhanin yung mga milk jugs na ginamit dito sa daycare para madala sa bottle depot. Para yung mapapagbentahan nito ay maging pondo nila dito sa daycare. Lalo na kapag meron sila mga activity, ganyan. Kesa hindi mapakinabangan, tayo na lang yung nag-volunteer na magdala sa bottle depot kasi nga tayo yung may truck. Ang bihira. Punong-puno yung truck yung likod. Yung mga gamit ko sa likod ng truck, ng mga kung ano-ano, kulang na lang pati yung buhangin, ipasok ko dito sa loob Wala naman akong isasabay kasi kukunti pa yun sa amin. Ipunin ko na lang muna. Diyos ko, parang isang buwan mahigit yatang inipon yung milk jugs nila. Syempre di ba may mga bata dyan, daycare nga yan, kaya ang lakas nila sa gatas. Ang lakas nila mag-consume ng gatas. Matagal na nung huli ko silang ipinagbenta sa sa Battle Depot. Ngayon punong-puno yung truck. Halos hindi magkasya, pinisa ko na ng ganun yung cover Kaya alis muna at na makatulog. So yun, ito na, malapit na ako sa bahay. Lapit lang naman kasi yung daycare ni na Joyce dito sa bahay namin. So hanggang dito na lang yung vlog, no? Na-share ko lang kung anong ganap, ano ang update dito sa aming Highlander. So ngayon wala pang, di pa namin alam kung kailan mari-repair. Depende yan sa pag-uusap ng adjuster namin dito sa body shop. Alright, thank you for watching guys. See you on the next one. Bye bye.